kami, using the rules nga, kailangan, since naging issue na rin naman yung allegation ng $10 million, then I think it's better na lumabas na lahat yan. Kesa naman nagkaroon tayo, for example, na-acquittal. Tapos iniisip ng mga tao, ano nangyari dun sa $10 million or ano yung sinasabi? Acquit man, may December pa. Sasampa uli sila na impeachment si Congressman. Pero may Thanksgiving ano daw kagabi sa Malacanang? Nandun ka ba? Wala. O baka may ibang mga prosecution na nandun? Well, very clear naman Igan, sabi ko wala tayong gagawin kundi umuwi na kayo. Kasi ako umuwi na ako, nag-dinner lang ako sa aking may bahay. At talagang tumulong dito sa akin from day one. But the Senator Judges, may mga ilan doon na tinutuloy nila yung challenges ni CJ Corona about yung moral issues, no? Yung sa waiver. Ikaw, Congressman, madalas kang natatanong about sa waiver, no? So, ngayon ba, are you willing na yung mga yaman at ari-arian mo ay isiwalat din the way na ginawa ni CJ Corona for scrutiny, Una-una yung salain ko. Andun lahat, Igan Okay. May assets, liabilities, and net worth. I authorize the Ombudsman to look into that. So kung merong tingnan nila through AMLAC, pero kinakailangan daw may complainant kasi umaksyon si Ombudsman, Carpio, dahil may complainant na 3. So yung mere waiver sa salin, hindi in-approve ng taong bayan na sisilipin yung yaman ng mga politiko. Hindi kasi... Diba, ang dami nun Kasi sinisilip yan kung merong nagre-reklamo. Oo nga. Diba? So ako... Challenge mo, ireklamo ka rin. Ireklamo nila ako. Kasi, ito sa atin lang ito, Igan, Sa akin kasi ayoko naman yung parang media mileage lang na, ganito, mag-ano tayo, mag-waiver tayo, Kasi ako, ang pinaglaban ko dito, beyond that, Pinaglaban ko yung pagbabago, hindi yung parang media mileage lang for others, for other politicians, pero yung pagbabago from within, pero sa ating lahat. At least magkaroon nga na-convict man si Chief Justice Corona, may maiiwan siyang, di ba, yung moral reforms na sinusulong ng administrasyon ni Pangulong Noy. Kayo yun ang magtutulong doon. Yun ang pinaglaban namin, di ba? Andun ako dahil dun sa moral reforms sa atin. Anong plano ng depensa after nito? May aakit pa ron sa Supreme Court? Or itutuloy pa ba yung kasong administratibo, criminal o civil? Or kagaya nun si Senator Pangilinan, pinoint out niya yung disbarment. So, yung pag-alis na sa pwesto at perpetual disqualification, masakit na sa isang individual yun. May ilang mga senator judge na nagsabi sa akin na baka sana a-appeal sila na hindi na ituloy mga kaso like what happened kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, nag-resign, wala tayong narinig, ng mga kasong sumunod. So, anong plano po ng depensa attorney? Well, unang-una yun dun sa petisyon sa Korte Suprema. May certiorari, di ba? May ganung klaseng remedy. Pero nung tinanong si Lee Justice Cuevas, palagay ko nagsasalita siya bilang abogado lamang na meron ba remedy? Pag tinignan mo yung batas, ang impeachment case is final and unappealable. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-appeal. Pero sa isang artikulo naman ng Saligang Batas, pagka merong grave abuse of discretion, pwede ka pumunta sa Korte Suprema. Pero that's assuming may grave abuse of discretion on any instrumentality of the government, including the impeachment court. May nakita kayo? Yan yung kailangan nilang tignan. Pero ako personally, siguro meron kanya-kanyang pananaw yan. Ako wala akong nakikitang grave abuse of discretion. So, depende na yan siguro kung ano yung sasabihin dito ng mga defense lawyers at saka kung ano yung magiging pasya. Okay. So sa ngayon po mga kapuso, walang ulo ang Korte Suprema, no? Headless siya. Congressman, member po siya ng Judicial and Bar Council, nalaman ko kanina. Kausap ko si Attorney Barrios ng kanina, ng Integrated Bar. Okay. Yung shortlist, kasi ang sinasabi, acting OIC, no? Si Senior Associate Justice Antonio Carpio. So, kunyari, siya yung mapagbotohan o siya yung automatic na tinatakda ng batas na maging Chief Justice. Okay, siya na nakaupo. Ang magiging chairman ho dapat ng JBC ay yung Chief Justice. Correct. Diba? Ngayon ho, walang Chief Justice Hindi pwedeng acting. As member ng JBC, paano nyo re-resolve ng pagpili ng Chief Justice ngayon? Gayong hindi pwedeng acting Chief Justice. So, hindi pwede si Antonio Carpio. At kunyari, payagan man na acting, hindi pala pwedeng sarili niya ilagay niya sa susunod na pagiging Chief Justice dahil self-serving naman yon. Okay, paano nyo re-resolve yun sa JBC yan, Congressman? Unang-una, within the Supreme Court, yung administrative function, pag wala yung Chief Justice, mayroong acting dyan Meron. Pwede yon. Okay. Pero yung JBC is a separate constitutional body. Okay. Ang nakaupo doon as presiding officer ay Chief Justice lang.
But there was one instance sa IGAN nung time ni President Ramos. Ito yung Valenzuela case. Oo. Na sumulat si President Ramos, walang Chief Justice noon. Pero nag-convene, that was the only instance, nag-convene ang GBC without a presiding officer, Chief Justice. Opo. And among themselves, kumuha lang sila ng presiding, temporary presiding or acting So, pwedeng officer. ikaw, ganon. Pwedeng isa sa amin as long as mayroong quorum, which is dapat merong 5. Naboboto. Ilan ba ang member? 8. 8. So ngayon 7 na lang. Oo, Kasi wala 7 na ang lang. Chief Justice. Pero may quorum pa rin. So sa 7 na yon, ang quorum dapat should be from 8 pa rin. 5 pa rin ang quorum. Okay. And kung merong butuhan doon sa shortlist, kailangan 5 pa rin yung makukuha ng nominee Okay. para mapadala kay Pangulo. Medyo may time constraint tayo. Isa na lang tanong siguro, attorney, anong aral ang natutunan mo bilang batang-batang abogado ka na napasama dito at magandang experience to. So, anong aral ang personally na natutunan mo dito sa impeachment trial na ito na first time, no? Nagkaroon ng full-blown tayo na simulan at natapos. Walang walkout. Meron pala. Meron sila. Okay. Oo, ikaw talaga. Isa yan sa mga kinatuwa ko nga na nauwi tayo sa decision, hindi sa another massive demonstration tulad ng EDSA 3, EDSA 2, people power, na mag-EDSA 4 tayo dito. Pero, yung isang natutunan ko dito, the impeachment process can be a double-edged sword. Na maganda talaga na may public accountability and kaya tayo merong impeachment process. It's for that purpose. Pero nandyan din yung risk of abuse na nakita naman natin in the course of this trial. No offense to, of course, Neil. May mga pagkakataon na hindi ko gusto. First of all, the way it was filed, na napakabilis, walang tama, for me, walang tamang investigation in the lower house. Tapos yung mga minsan may mga anonymous evidence. Yan yung mga, for me, it's not good because we're setting an example here. Kailangan natin tandaan, maaari itong gamitin sa other impeachable officers, President, Vice President. So kung ganyan kadali, baka naman sa susunod, pag ayaw Mas na natin, maayos na. o, di ba, baka Okay. gamitin sa masama. Isa na lang, Your Honor, 1 minute na lang po. At 1 minute lang po. Congressman, nakakatulog ka ba ng mahimbing na hinahound ka ng mga, like si Senator Miriam, na nag-aakusa ka kay Chief Justice pero feeling nagmamalinis-linisan ng iba? Yung ganong, nakakatulog ka ba ng mahimbing na ganon na may mga ganong tanong sa credibility mo? Walang tanong. Tingin ko siya na naman nagtatanong. Di ba? Yung kababayan ko lang naman na nailonggo siya lang. Isa lang yun. Magkalaban ba politika ng Magkalaban kami sa politika. Sabi ko nga, pagpasensyahan na lang natin yun. Yung aking mahal na kaprobinsya. You sleep soundly after Of course. makapag-alis ka ng isang Chief Justice? Of course, because it is painful. Masakit yun para sa akin. Naawa rin ako sa pamilya ni Chief Justice. I wish him well, pero this is something that we have to do. At ginawa namin. We had a mission for the people. We accomplished that mission para sa Okay. bayan. Tinanong ko, nauna na si Ombudsman Mercedes Gutierrez, sumunod na po si Chief Justice Corona. Sino po susunod ng House? Sana wag na. Wala na? Okay. Sana Good. wag Pahinga na. muna Sana tayo may pare-pareho. lesson. Pare-pareho. Attorney Karen, maraming salamat po. Maraming salamat. Congressman, thank you so much. Lead Prosecutor Iloilo, Representative Neil Tubas Jr. at Attorney Karen Jimeno po ng Depensa. Yan po ang naging talakayan natin. Sana po lahat tayo nagkaroon ng aral dito at magbabalik po unang hirit. Diba? Para sa mga women on the go like us, it's very important for us to take care of our bones. Kaya naman, I have a special dance exercise na ituturo ko sa inyo to help make our bones stronger. Our first step is the bone jump. Nice and strong, we're gonna jump up and down while our hands will go in a V formation and then an L formation on both sides with our hands inviting you guys to dance. Next, we have our muscle slide. So hands in a flex, strong position. Slide it to the side, close it together. Finally, we have our last step. We call this the Calchu step. Our Calchu step is a twist of the arms and the feet. Twisting it like that. Taking it to the side with a wave together. From the top, here we go. Jump. Bone jump. Muscle slide. Calchus. There you have it. Now, aside from regular exercise for the bones, dapat may regular intake din ng calcium. That's why bagay na bagay sa mga women gaya natin ang breakthrough product from Pascual Lab, Calchus. An easy and delicious way of getting one's recommended daily dose of calcium. Calchus is the first calcium supplement in the market that comes in a soft, chewy candy form. It is fortified with essential vitamins for optimum bone maintenance, such as vitamin D3, as it is the only calcium supplement with vitamin K
that helps protect your arteries against calcium buildup. With CalChews, you protect both your bones and your heart in the most pleasurable way. So protect your bones with the dance that I taught you and choose CalChews. Calcium goodness you can chew. Let's do it one more time from the top. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng CalChews Calcium. Goodness you can chew. Halikan na kita. I'll close my eyes. Tapos, unting lalapit ang lips ko sa lips mo. Tapos, kikilingin ka. Ba't kwento lang? Tapos,